At kaya kayo tinanggal kasi nga, labag sa batas ng kumpanya yung ginawa nyo. Malas ang negosyo yan. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ng tatay yung bata. Ilang taon na yung bata? 3 years old, kuya. Tsaka may special need yung bata. Nawala na nga. Yung tatay ng anak mong bano. Ang pinalit mo naman supot. Nasalot. Sarap mong tsinelasin, tol. Masarap ilapat ito sa mukha mo. Real talk. Kuya? Kuya? Ay, pa! Sina tita dito! Oh, papasokin mo, papasokin mo. Mainit. Pasok na kami, be. Pasok po kayo. Go. Go inside. Ah, kasama si Kusma. Ay, di si Pogi amin ah. Si Pogi ah. Masasakay galing. Init. Hmm? Oh, tol, napadaan kayo. Kuya. May tatanong sana ako sa'yo eh. Tukol saan? Di ba, kuya, dati nabanggit mo, meron kang kakilala na nagpapaalis? O ba? Sino mag-apply? Ako sana, kuya. Ha? Paano yung trabaho mo? Ganda-ganda yung trabaho mo tsaka sahod mo dun ah. Kuya, natanggal kasi ako sa trabaho eh. Ha? Ano na natanggal? Nak, doon mo na nga si Kusma sa loob. Para malamig din. Buka nga, ano natanggal? Buka. Paano natanggal? Di ba, ilan taon ka na ron? 5 years, kuya. O 5 years, sayang yung position pa. Ano? Nagbawas ng tao? Hindi, kuya. Ano nangyari? Nagkaroon kasi ako ng relasyon sa staff ko eh. Ay, punyemas ka, tol. Ano nangyari sa'yo? Paano nagka-relasyon? O, tapos, Nag-report yung kinakasama niya ay, punyemas ka. sa office. Kaya yun, parehas kami natanggal ng staff ko din. Tanggal din yung lalaki. Sino dun? Yung naalala mo nung dumaan kayo nun sa store, kasama mo si Amanda, yung matangkad na lalaki na maraming tato. Yung medyo matangkad. Yung nasa pinto. Oo, kuya. Mariosik pa naman, tol. Pinagpalit mo dyan yung trabaho mo. Wala kuya kasi ilang beses ko rin naman siyang pinapabalik dun sa kinakasama niya. Ayaw na daw talaga niyang balikan kasi masyado doon na daw toxic yung babae. Kahit na, tol. Kaya nga nag-report yun eh. Kasi may nalaman. At kaya kayo tinanggal kasi nga, labag sa batas ng kumpanya yung ginawa nyo. Malas ang negosyo yan. Kuya, hindi rin naman sila kasal eh. Hindi sila kasal. Hindi. So, ibig sabihin, porket hindi sila kasal, valid na. Nasaktan niyo yung tao. Ano yung katira mo, tol? Ano nangyari sa'yo? Alam mo ba? Nung hiniwala mo yung tatay ng anak mo, na puro-puro marian at walang trabaho, napaimin ako, bakit? Kasi na-promote ka. Nakapundar ka ng bahay. Sasakyan. Oh, ibig sabihin, tol, yung bara sa buhay mo dati, yung tatay ng anak mo. Binigyan ka ng Panginoon ng magandang trabaho para sa anak mo kasi nga alam ng Diyos na ikaw lang bubuhay sa anak mo eh. Tapos ngayon, ganyan ka lang saglit nagpabulong kay Satanas? Ha? Kuya, kung di naman nag-report yun, di naman kami dapat matatanggal talaga eh. Ayaw kasi kami tigilan eh. Talaga hindi kayo titigilan. Mali yung ginawa nyo eh. Mali na nga yung ginawa ng lalaki, mali rin yung ginawa mo. Deserve nyo yan. Karma ang tawag dyan. Tsaka kuya, hindi ko naman kasalanan eh kung bakit sila nagkahiwalay talaga eh. Kasalanan mo na ngayon kasi nga natanggal ka eh, tsaka yung lalaki. Hindi ba sapat na ebidensya yan na mali nga yung ginawa nyo? Lumabag kayo sa batas ng kumpanya, pati sa mata ng Diyos. Porkit hindi kasal, okay lang. Ayos yung katwiran mo, tol. Partida, palasing ba kanyang linggo-linggo? Nagpo-post ka ng Bible verse. Tapos yung katwiran mo, pangkampo ni Satanas. Naririnig mo yung sarili mo? May anak sila? Meron kuya. Tingnan mo. Ibig sabihin, umpisa pa lang alam mo na may anak sila. Oo, kuya. Puso kasalanan mo nga. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ng tatay yung bata. Ilang taon na yung bata?
3 years old, kuya. Tsaka may special need yung bata. Kilabutan ako sa sinasabi mo. Grabe ka. Grabe kayo. So yung anak nila may special needs pa. Tapos ikaw ang dahilan kung bakit nawala ng tatay yung bata. Tapos ngayon, kakatwiran mo ganyan lang. Babae ka rin, di ba? Nanay ka rin. Nawala na nga. Yung tatay ng anak mo, bano. Ang pinalit mo naman, supot. Nasalot. Re-real talking kita. Sasampal-sampalin kita ng matinding salita ngayon. Alam mo kung boy si nanay tsaka si tatay, kay nanay lang, pupumpiyangin ka ngayon. Sinayang mo yung trabaho. Ang gandang kumpanya. Halos pumapantay ka ng sahod ng mga taga-ibang bansa. Para sa anak mo yun, tol eh. Dahil lang sa pogi, dahil sa matangkad, dahil sa may tato. Nasira ka, nagpauto ka. Sa tingin mo, mahal ka talaga? O baka dahil mahal ka kasi may pakinabang ka sa kanya? Ikaw, anong benefits mo sa kanya? Display. Para ano? Pag nag-post ka, makikita ng ex mo, ay mas pogi sa kanya yung pinalit ko. O makikita ng mga ipag mo doon, mas pogi sa ex ko yung pinalit ko. So, yun lang yung magiging benefits mo doon eh. Kasi di ba ganyan ka? May bitterness ka minsan. Minsan yung mga post mo, patama rin sa ex mo. Ganun ka eh. So, natanggal kayo parehas. Wala rin trabaho yung lalaki. So, palamunin mo ngayon. Hindi, kuya. Meron na siyang trabaho ulit ngayon. Kaya kahit pa paano nakakapag-abot-abot sa akin. Kahit pa paano nakapag-abot-abot sa'yo. Sa'yo na mismo nang galing, may special needs yung anak nila. Mag-aabot pa sa'yo. Tinatanggap mo naman. Oo, kuya. Sarap mong tsinelasin, tol. Masarap ilapat ito sa mukha mo. Real talk. Eh, kuya, kaya nga ako mag-a-apply ng trabaho paalis eh. Tapos siya na rin muna magbabantay sa anak ko. Ano? Ang reason mo kaya ka alis sa magbabantay ng anak mo? Ipunyemas ka, tol. Yung anak ka niya, iniwanan niya eh. May special needs. Tapos ikaw mag-a-abroad, ang gusto mo mag-alaga sa anak mo, hindi niya tatay. Nasupot. Nasalot. Ay, punyemas ka. Ano bang araw to? Anong date ngayon? Okay ang araw namin ng pamangkin mo rito eh. Ang bigat ng dala mo, tol. Ang malas. So, mas lalo mong gagawin yung supot, tol. Ikaw mag-abroad, bababantay siya ng anak mo, tapos pati anak niya, ikaw ang susuporta, iaasa sa'yo. Kinukonsunti mo lalo maging walang silbi. Punyemas ka. Ano bang pinainom sa'yo niyan? Hindi ka naman pangit, oh. Ang ganda mong babae. Edukada ka. Kaya ka nga na-promote sa magandang posisyon, eh. Pero alam mo, tol, masahol ka pa sa sugar mommy. Pasensya ka na, hindi kita tutulungan. Pasalamat siyang lalaki na yan, ikaw ang kapatid ko. Kasi kung ako yung kapatid, nung kinakasama niya, ngungusuan ko yung 3 beses. Ipadidimanda ko pa. Nakakaawa yung anak mo. Alam mo kung bakit? Baka siya, yung sumalo ng karma ginagawa mo. At ang pinaka nakakaawa dito, yung anak. Yung supot na lalaki na yan. Dahil hindi niya kasalanan kung ano man ang sitwasyon niya ngayon. Ito, huling salita ako sa'yo. Kahit tablay mo na ako habang buhay. Kahit isumpa mo na ako. What if nabuntis ka niya at magkaanak din kayo, pero mas matindi yung sitwasyon na maging kalagayan ng anak nyo kumpara sa anak na iniwanan niya? Mag-isip ka.
Karma yan. Kumunoy na karma ng apoy ang nilalangoyan mo ngayon. Kaya pag hindi mo iniwanan yan na maaga, maniwala ka. Ganyan palang edad mo, ginawa mong sugar mommy yung sarili mo. Anak. Anak ko, walang kamuwang-muwang mo. Bano na nga yung tatay. Supot na salot na may ipapalit mo. Tama, kuya ko. Inayang ko yung biyayang binigay sa akin ng Diyos para sa anak ko. Minalas ako ng dahil sa lalaki na yun. At dapat hindi ko tinanggap, lalo't may matinding karamdaman yung anak nila. Patawad, Panginoon, ang mga maling desisyon ko at tauhan ako sa mga sinabi ng kuya ko.